Diyos, maging ang buhay ng ating pong Panginoong Yesus. Ito po ay sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi po muna tayo sa book of Jeremiah sapagkat ito po ay para po sa ating New Year celebration. Ano po? In Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ito po ang sabi ng mga talata. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, ye shall not know it. I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Well, the title of our topic for this morning is Do Not Remember the Former Things. Mga kapatid, napakahalaga po na ito ay maunawaan natin ngayong umaga sapagkat tayo po ngayon ay mismo ngayong araw na ito ay nasa unang araw, ngayon pong bagong taon. Dahil tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay meron na naman pong panibagong pagpapala at plano na gusto niyang gawin para po sa ating mga buhay. But according po dito kay Isaiah, yung idea po ng do not remember the former things, as Isaiah wrote prophetically to Israel, they were mired in the desperate circumstances of captivity and exile. God wanted to put their eyes on the new work He would do. So He began with a reminder to not to remember the former things. If they were stuck in the failure and sin and discouragement of the past, they would never go forward to the new thing God had for them. So mga kapatid, in short, ang gusto pong ituro sa atin for this morning is move on na tayo. Ano po? Wag na ho nating pilit pang ibalik at balikan yung mga nakaraan at yung mga nakatapos na po. Hindi na ho natin talaga pwedeng ipamuhay yung kahapon. Yan man po maganda, kahit sabihin pa ho natin tayo naging matagumpay, kung kayo nagsimula ng negosyo at naging successful, kung kayo po ay nasa pag-aaral na nakatapos, kung kayo po may mga plano na execute nyo na naging maganda, mga kapatid, hindi ho tayo pwedeng manatili doon sa nangyari kahapon. Dahil iba na po ang mangyayari ngayon sa buhay po natin. Well, tinatawag lang po natin itong bagong taon, pero kung tutuusin, ito naman po tuloy-tuloy sa harapan po ng Diyos. Wala naman hong bago sa Kanya. Kung ano pa rin po ang plano ng Panginoon, kung ano pa rin po yung gusto ng Diyos mangyari sa atin, yun pa rin naman po ang dapat masunod. Kumbaga, tinawag lang ho nating bagong taon ito, pero mga kapatid, naniniwala ako, alam pa rin ng Diyos kung ano po ang mainam at mabuti para sa atin. Kasi tingnan po ninyo, kung nakaraan naging matagumpay tayo at ngayon wala tayong plano na gawin yung naging nakaraan natin, mga kapatid, hindi ho natin pwedeng angkinin yung nakaraan. Magiging bigo ho tayo ngayon kapag hindi ho natin pinagplanuhan at pinag-aralan yung nagawa natin noon kung paano tayo nagtagumpay. Kung sakali naman po na tayo nabigo, kumbaga nakita natin yung ating mga failures, yung ating pong discouragement, yung ating pong disappointment. Tapos ngayon, may panibago tayong pagkakataon pero ayaw nating iwan yung mga bagay na nagpabigat at nagpahirap sa atin sa nagdaang panahon. Tapos wala na tayong plano. Mga kapatid, mauulit-ulit yung nangyari sa atin nung nakaraan. Kaya nga hindi ho tayo dapat bumalik doon sa kahapon Ang maganda ho, pag-aralan natin ano po ba yung kalooban ng Diyos ngayon sa bagong taon na gusto pong ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ito ho ang magandang maintindihan natin. Alam niyo po ba, sinabi na yan ni Isaiah sa chapter 42 verse number 9. Balikan po natin, sabi ho nung talata, Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. So sa madalit salita, sinabi na ho ito ng Bible sa kanila So alam na nila na may bagong gagawin ang Panginoon sa kanilang buhay. Huwag na nilang ipamuhay yung kanilang buhay no sila'y alipin. Huwag na silang ma-discourage. Huwag na silang ma-disappoint. Sino ba naman talaga ang may kasalanan? Bakit nila naranasan yung mga bagay na yon? Hindi ba't lang lahat ng yon bunga ng kanilang katigasan ng ulo?
Mga kapatid, kung tanggapin na natin na kung meron man naging kabiguan sa atin pong mga buhay, kung meron man tayong naranasan na parang pakiramdam natin tayo'y naging talunan, wala ho tayong ibang dapat sisihin dyan kung hindi tayo rin naman talaga. Dahil tayo po ang nagmamanobela ng buhay natin. Tayo ho ang tumitingin ng direksyon kung saan tayo pupunta. Pero kung makikinig lang naman tayo sa Panginoon, mga kapatid, garantisado, ito po ang magiging kahihinatnan, magiging matagumpay ang atin pong pamumuhay. So kaya yun ho ang magandang tignan natin sa atin pong pinag-aaralan. At ito po ang mga bagay na tingin ko po makatutulong sa atin pong kalagayan para wag na ho nating balikan yung nakaraan. Para wag na ho tayong mabuhay sa kahapon. Number 1, don't stay in the past. Wag na ho tayong manatili doon sa mga nakaraan na. Kung ano man ho yun, kay maganda man o hindi, kailangan po magplano tayo ngayon ng magandang gagawin natin para sa kinabukasan. Maganda po ang isipin natin ano yung gagawin natin para magtagumpay tayo ulit. Kung talagang tayo'y nagtagumpay noong nakaraan. O kung tayo naman po'y naging bigo nung nakaraan, para wag na hong maulit na tayo maging bigo pa rin. So kaya don't stay in the past. Palayain na ho natin ang ating mga sarili sa kahapon. Alisin na ho natin yung ating isip at puso sa nakaraan. Tayo po ay maghanda na ng ating sarili sa mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang nakita ko po rito mga kapatid. Sapagkat totoo naman, ang Diyos po ay may magandang plano para po sa bawat isa. Simple lang po ang gusto kong ituro mga kapatid ngayong umaga. Wag na ho nating balikan yung mga nakaraan. Tayo po ay magpatuloy na sa pwedeng gagawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Second thing, not only don't stay in the past, but also don't stumble for the pressure. Kasi po yung iba kaya ayaw mag-move on, natatakot na masaktan. Baka maulit-ulit yung kanilang kabiguan. Natatakot, baka mamaya along the way, meron na namang maranasang pagsubok sa kanilang buhay. Mga kapatid, wala ho tayong maging tagumpay sa buhay natin kapag ang nasa isip po natin ay laging merong panganib. Kapag ang nasa isip natin, laging merong persecution. Kapag ang nasa isip natin, lagi mayroong kokontra. Mga kapatid, ang lagi nating isipin, may Panginoon na kasama natin sa atin pong paglalakbay, sa atin pong mga buhay. Kaya wag ho tayong pumayag na matisod tayo ng mga pagdadaanan natin sa atin pong mga buhay. Nandyan ang hirap. Nandyan po ang pagsubok. Nandyan po ang kabigatan, nandyan po ang kakapusan, nandyan po yung pressure sa mga taong nakapaligid sa atin na kung minsan, yun po ang ginagamit ng kaaway para tayo po manlamig, manlumo sa ginagawa natin sa Panginoon. Mga kapatid, wag ho tayong patisod. Wag ho tayong patisod sa mga ginagamit ng kaaway para wag tayong magpatuloy. Tandaan natin palagi, sabi ng Panginoon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Mga kapatid, ito ang panghawakan natin, yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Naniniwala ako, ngayong taong 2024, may nakaredy sa atin na tagumpay. Naniniwala po ako mga kapatid, may magandang plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin ngayong bagong taon na ito. Ang maganda lang po, alamin natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano po ba yung gusto ng Panginoon? Matapos nating malaman na yun pala ang gusto niya, alamin natin paano natin ito magagawa. Tandaan po ninyo, wala siyang utos na hindi po natin magagawa. Kahit sa lumang tipan, sa bagong tipan, wala po siyang utos na hindi magagawa ng tao. Lahat po yan pwedeng magawa, ayaw lang pong gawin ng tao. Kaya nga kung tutuusin mga kapatid, ito po ay bagay na magpapaalala sa atin na wag ho tayong matakot na sumuong sa hamon ng buhay. Wag ho tayong matakot na magpatuloy na gawin yung kalooban ng Panginoon. Tandaan nyo, sa kahit saan naman may pressure. Sa buhay ng mga Kristiyano, may pressure. Sa buhay ng mga unbeliever, may pressure. Kahit sino, may pressure. So, ang maganda lang wag tayong pumayag na tayo po'y tisurin ng mga kaparaanan ng kaaway. Magpatuloy po tayo at pumunta pa rin tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. And last but not the least, nakita ko po, don't settle on your passion. Wag ho tayong makontento kung nasaan na tayo ngayon.
Tandaan po ninyo, ang Diyos po natin ay laging nagtuturo na tayo po ay dapat mag-improve at mag-grow sa atin pong mga buhay. Minsan kasi pumapayag tayo na okay na kami sa ganito, masaya na kami basta kumakain lang kami, pero nakakalimutan ho natin na ang Diyos ay merong purpose. Hindi ho tayo binuhay sa mundong ito para mag-settle lang sa gusto natin. Dapat ang atin pong maramdaman, ano po ba yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong padala sa ating emosyon, lalo pat kung tayo po ay nasa paglilingkod. Kung minsan iniisip natin, parang tayo ay nanlulumo, bakit ako nandito? Bakit ganito yung nararanasan ko? Bakit ito yung buhay ko? Bakit ganito yung nangyayari sa amin, sa aming pamilya? Mga kapatid, huwag ho tayong padaya sa emosyon. Huwag tayong padala sa silakbo ng damdamin. Lagi nating bantayan, mga kapatid, ang ating puso. Dahil ang dapat sinusunod natin, hindi yung gusto ng pakiramdam natin. Dapat ang sinusunod natin ay yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. Dahil naniniwala ako, hindi tayo i-guide ng Holy Spirit sa mali. Hindi niya tayo ililid para gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang dapat nating pakiramdaman, salita ng Diyos at ang banal na espiritu. Kung paano tayo lalakad sa ating buhay, mga kapatid, ito po ang mabisang kaparaanan para tayo po ay huwag madupilas, huwag ho tayo malihis ng landas, para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po ninyo, pwedeng gamitin ng kaaway yung kahapon natin. Pwedeng gamitin ng dyablo yung nakaraan natin para hindi tayo makamove on. Kaya nga, mas maganda po, iwan na natin yon, mabuhay na po tayo sa kung ano yung inilalatag ng Diyos sa ating mga harapan. Well, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Philippians chapter 3, verse number 13. Ito po ang sabi ng talata, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Maliwanag po, ang sabi ni Apostle Paul, ang magandang tingnan natin ay yung paparating. Huwag na ho nating lingunin yung nasa likod. Ang tingnan na po natin yung nasa harapan natin. Sapagkat ito po ang dapat bigyan natin ng atensyon sa atin pong mga buhay. Dahil kapag tayo po ay lagi nakatingin sa likod, delikado po yan. Baka tayo ay mabangga, baka tayo po ay matumba. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po yung 3 puntos na pinag-aralan natin ngayon pong umagang ito? Ano po? Yun ho ang ating trivia for this morning. Samantala, mga kapatid, gusto lang ho nating batiin ng happy birthday si Ate Milet de Lara. Ayan, mula po yan sa East Bagong Barrio. Good morning po, Ate Milet. Kung kayo po'y nandiyan at naka-join, kami po at ang Team Las Piñas at ang Victoriano family at ang kabuuan ng mga preachers and workers ay bumabati po sa inyo ng happy birthday. Ayan. Ako, happy birthday po, Ate Milet. God bless po sa inyo. Nawa patuloy po kayong dagdagan pa ng Panginoon ng marami pang taon. At syempre, ang dasal namin ay kayo po'y maging malusog sa inyong pangangatawan. At ito rin po, yung mga kapatiran, yung mga bago nating nakasama ngayon po nga umaga. Ayan, gusto mo natin silang batiin bago ho natin sabihin yung mga nasa trivia po natin na nakaraan. Kasama ho natin si Preacher Ray. Good morning and Happy New Year, Preacher Ray. Diyan po yan sa may Calbayog. Kasama rin natin si Sir Rayan de Asis. Diyan po yan sa may Bagong Barrio. Good morning, si Sir Rayan. And kasama rin natin si Ate Merly Vergara mula po sa Pasay. Tama ba ako? Pasay? Tama po. Ate Merly, good morning. And Happy New Year din po dyan sa inyo. And maging si Ate Carmen, nandyan po, naka-join sa atin. And Brother Ariel Ilalim Jr. mula po sa Vietnam. Ayan, si Gracel and Ate Jeanette. Good morning din and Happy New Year. Ayan, nakakatuwa naman, naka-join po sila. At maging si Renzi. Ayan, si Renzi ito talaga or si Gypsy? Si Renzi. Ayan, good morning Renzi. At Happy New Year din sa iyo. At maging kay Ate Tessie Lopez mula po sa Letre. Ayan, Ate Tessie, Happy New Year po. At kasama rin natin sila Sister Lizelle, Iza, and Zia Beltran. Mula naman po sa Imos, Cavite. Nako,
na-miss namin. Dati pumupunta kami dyan sa inyo eh. Namamasko kami. Namamasko kami. Hindi kami nakapunta ng New Year, nung Christmas. At gawa nga ng dahil natapat nga na Sunday. Okay, so Happy New Year sa inyo dyan. Pakibati na lang kami, Lisel, kila Benz, kila Sherry Rose, kila Ate Mila, kila Bing sa family nila. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat dyan. And kasama rin natin si Sir Candy Ochoa. Ayan, so Happy New Year sa inyo. At naka-join din sa atin si Althea Junio mula naman sa Bacolod. Ayan, Happy New Year. At eto po, ang mga sumagot sa trivia natin noong December 27. Ako po, kami nasa youth retreat. Gawa ng wala hong signal doon. Napakahirap. Ano po? Ng signal doon. Kaya ito ho, ang mga sumagot ng tama sa atin pong trivia in Jeremiah 31 verse number 3, "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with unblank love." Ano po ang tamang sagot? Everlasting. Ayan. So, ito po, mga sumagot ng tama, may number 1 tayo. Parang may kakaiba yatang nangyayari dito. So, ang number 1 natin, i-ready nyo na po, yung ating top 3. Ito po sila. Ang number 1 ay si Sister Glidel. Isipin nyo po, nag-number 1 si Sister Glidel. Anong nangyari? Paano siya nag-number 1? Pero ganun pa man, congratulations, Sister Glidel, dahil alam ko, ikaw ay nanood at sumagot ng tama. And then, ang pangalawa ay si Ate LV Bautista. Naku, kagabi po, kanina madaling araw, kachat ko po ito. Kamusta yung mga kapatiran natin dyan sa Bagong Baryo, lalo na yung mga malapit dyan sa sunog. Pinag-pray ko po kayo kagabi at sana talagang okay pa rin po ang inyong kalagayan maging inyong mga kabahayan. Ano po? At ang pangatlo po natin ay si Ninang Kiten. Ayan, sila po ang top 3. Sister Glidel, si Ninang Kiten, si Ate LB Bautista. Palapakan ho natin sila. Ayan, congratulations. Ano po? At purihin ng Panginoon. Ito po mga sumagot ng tama. Number 4, Sister Hannah. Number 5, si Ate Milet. Number 6, Sister Weng. Number 7, Ninang Alice. Number 8, Sister Gypsy. Number 9, si Nanay Denden. At number 10, si Sister Gina Bometivo. Ayan. Good morning and congratulations. Ayan. Yan po mga sumagot ng tama. Ayan, no December 27. At ngayon naman po, ito pa yung mga karagdagan. Sister Marian Kauyong, number 11. Number 12, Sister Jessa. Number 13, Picture Rodel. Number 14, Sister Rica. Number 15, Brother Gab. Number 16, Sister Jen. And number 17, si Ate Rose Trinidad. Ayan. So, congratulations po sa inyo at maraming salamat. Ang Victoriano family, ako at ang aming pamilya at ang Team Las Piñas, bumabati ho sa inyo, mga kapatid, ng Happy New Year. Ayan. So, Happy New Year po sa mga kapatiran natin dyan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. At ito po, ang mga kasama namin. Ayan, babati po sa inyo ng Happy New Year. Ito po. Ayan, panoorin niyo po. Ayan po ang ating media director, Sister Eliza. Ayan. At ito naman po, yung mga kasama namin dito sa bahay. Babati rin sa inyo, yung mga preachers, yung mga workers natin, and including Nanay Denden. Ayan. Kita niyo po, ang saya-saya nila, ang saya. Alright, so Happy New Year. Ayan. So, maraming salamat. Alam niyo po, sa gawain po ng Panginoon, di ho natin maitatanggi ang katotohanan. Bukod po sa Diyos, napakalaking blessing na meron po tayo mga kamanggagawa na nakakasama po natin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, salamat po sa mga ibinigay ng Diyos na mga kamanggagawa natin sa ministry. And of course, siyempre, yung mga member natin na nasa likod ng gawain ito. Kaya salamat po sa lahat ng ginagamit ng Panginoon. Nawa patuloy tayong magpagamit at maglingkod para sa ikalalago at ikatatagumpay ng ministry. Again, Happy New Year! God bless you! At naniniwala ko, marami pong gagawin bago at maganda ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Again, sa lahat na nag-join ngayon pong umaga, ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of all
all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you.